Warrant of arrest ni Sara Duterte. Kasi nga, di ba sinampahan si Sara ng grave threats? Oo. Kampo ni Sara humiling ng oral argument sa kasong grave threats laban sa vice presidente. Ito na po, no? Atin pong talakayin ito ngayon mga pre kasi sa ayaw at sa gusto ni Sara Duterte, malalabasan po ito ng warrant of arrest. Diba? Malalabasan po ito. Panoorin po natin ang video ito mga pre. Pinipigilan ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang posibleng paglabas ng arrest warrant laban sa bise. Alam mo, Nako po! Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Pinipigilan ang posibleng paglabas ng warrant of arrest laban kay Sara Duterte. Vice President, malalabasan ng warrant. Ay, naku, nakakaano naman yan. Nakakahiya po. Mawawarant ka, mapupusasan ka. Patay tayo dyan. Ulitin natin mga D-Debs. Makinig kayo. Makinig. pinipigilan ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang posibleng paglabas ng arrest warrant laban sa bise. Alam mo, Lord, tumulog to kahapon, ha? Naku po! Eto na. Oo. Arrest warrant kay Sara Duterte. Pinipigilan. Bakit mo pinipigilan yung proseso, Sara Duterte? Ba't pinipigilan ng kampo mo? Proseso yan eh. Unfair naman dun sa mga nalabasan ng warrant. 'Di ba? Na nakatikim ng gulong. Hindi naman nila pinigilan yun. Bakit ikaw pipigilan mo? Yun yung problema eh. Pag ito naging presidente, bida-bida to. Yung proseso, kukontrolin nila. Sila yung magbe-bend talaga ng batas eh. Kasi sa panahon ng tatay niya, binebend niya yung batas nila. Naku po, patay tayo dyan. O tuloy natin. Possible daw may arrest warrant. Para sa kasong grave threats, kaugnay ng sinabi ng Vice Presidente na may kinausap na raw siyang handang papatay kay Pangulong Marcos, First Lady at dating House Speaker. Eto masingit natin to. Kasi may papatay na daw, ano? May papatay na daw. Kay PBBM, First Lady, 'di ba? May papatay na daw po kay former House Speaker Martin Romualdez, pero ito po pakita ko to sa inyo. No need to prove assassin was hired to establish grave threats. Sabi po ni Mel Santa Maria. Hindi na po kailangang i-prove na meron talagang assassin as long as ikaw nagsabi doon sa video na yon na ikaw ay may kinausap na napapatay kay PBBM, First Lady Liza Marcos at former House Speaker Martin Romualdez, automatic po yan na grave threats po talaga yan. 'Di ba? So hindi na kailangang hanapin kung sino yung mga assassin na yun. Nasabi mo na. Nasabi mo na sa social media eh. Halimbawa ako ngayon, pagbantaan ko si Sara, kahit sabihin ko, may kinausap na akong ganyan para ganunin, 'di ba? Grave threats po yun. Malamang, baka mamaya sinundo na ako ng NBI dito sa pamamahay ko. Pag sinabi ko yan. Kahit hindi nila alam kung sino yung mga kinontrata ko na yun, 'di ba? Automatic po, kaso pa rin yun. So yun po yung pinapakita dito, no. Kahit po hindi na ma-identify ng ating gobyerno kung sino yung mga kinontrata po ni Vice President, no? Pasok pa rin po sa banga. 'Di ba? Tuloy po tayo dito sa balitang warrant of arrest ni Sara. Ayon sa kampo ng bise, hindi dapat maglabas ng arrest warrant ang korte hanggat hindi pa nare-resolba ang isa pa nilang motion. Ano ba yan? Kine-question kasi ni VP Sara ang jurisdiction ng korte, lalo't isa siyang impeachable official. So Lord, parang tinatanong nila kung covered niyo ba kami? Pwede na nga ako ma-impeach, tapos papakulong niyo pa. Kung pwede raw yung mangyari sa bise, Pwede na nga ako ma-impeach tapos ipapakulong niyo pa. Malamang ginawa mo yun eh. Nagbanta ka. 'Di ba? Nagbanta ka, makukulong ka talaga. Sa impeachment trial naman, malinaw yung mga ebidensya doon. Iba pa yung kaso mo doon.
Kaya patong-patong ito, Sara. Yung kayabangan mo kasi. Pinairal mo, tapos ngayon, matatakot ka pala. Diba? Maduduwag ka pala. Ano tawag sa'yo? Akala ko ba agila ka? Oh, isisiw ka lang pala kung ganun. Diba? Nakakahiya ka, Sara. Oh, ang yabang-yabang mo noon, tapos ngayon ay magrereklamo ka. Posible na nga kung ma-impeach, tapos ipapakulong nyo pa. Alam nga namang magbanta-banta ka lang dyan, hindi ka makulong. Pwede rin yan mangyari sa iba pang opisyal. Oo, kasi jurisdiction din ang usapan niya. Humiling din ang kampo ng Si Vice Saro, parang robot maglakad o tibong-tibo talaga eh, no? Oh, tinan niyo si Sara. Tinan niyo si Sara, ah. Oh. Maglakad yan jurisdiction din ang usapan niya. Humiling din ang kampo ng Vice Presidente na Bludgeoning. Tibong-tibo talaga. Hindi, napansin ko lang naman. Bagay sa kanya. magkaroon ng oral arguments para mailatag nila ang kanilang depensa. Bukod pa dyan, una nang pinababasura ng kampo ng Vice ang kasong grave threats. Pakinggan natin ang pahayag ng abogado na Vice Presidente na si Attorney Lin. Dahil sila ay impeachable officer, hindi dapat sila maaaring kasuhan ng mga kasong kriminal katulad ng sinampa sa ating Vice Presidente. Hindi pwedeng kasuhan. Ang klaseng lawyer to? So, ibig sabihin, dahil impeachable po sila, kahit pa magbantayan, kahit pa mangontrata yan ng papatay sa Pangulo, First Lady, at kay Martin Romualdez, okay lang. Hindi siya pwedeng kasuhan. Bakit ang bobobo nito mga tagapagtanggol ni Sara, 1+1 lang to eh. Equals 2. Ganun po pala yun, attorney. Impeachable si Sara Duterte, so anytime kahit sinong pagbanta niya, okay lang. Kahit ulit-ulitin niyang magbanta, okay lang. Hindi pwedeng kasuhan eh, parang bang may immunity. Oy, attorney, wala pong immunity si Sara Duterte. Vice President lang yan. Ang may immunity po is Presidente ng Pilipinas. Yun yung hindi pwedeng kasuhan. Pwede yung kasuhan yung Presidente pag bumaba na yan sa pagkapangulo. Pero ngayon, hindi. Pero si Sara Duterte ay walang immunity, attorney. Ha? Kahit pa impeachable official yan, kasi nagbanta nga, di ba? Ay dapat kasuhan. Hirap na hirap kayong ipagtanggol si Sara, no? So yun yung dahilan kung bakit nag-file kami ng motion to quash. Very far-reaching and serious yung consequences presented by this issue. Wala pang pahayag ang DOJ tungkol sa isinusulong na oral arguments ng VP Sara Ka. Pero naunang giniit ni Prosecutor General Richard Fadulyon na hindi po pinagbabawalan ang pagkasampa ng kasong kriminal laban sa Vice Presidente. Sabi ng palasyo, tila pagbabanta ang sinabi ng kampo ng Vice Presidente na posible ring makasuhan ang ibang impeachable officials tulad ng Presidente kung sakali. Git ni Castro, no one is above the law. Dapat daw managot ang sinumang lumalabag sa batas o umaabuso sa kapangyarihan. Tama. Tinanggi naman ng kampo ni VP Sara ang paratang ni Yusek Castro na nagbabanta daw sila. Ito ang sabi ni Attorney Joseph Lin. Malamang itatanggi talaga eh. I respect the palace officer's opinion, but of course, it was never issued as a threat, Kasi nga, tama naman sinabi niya, no one is above the law. And I agree with that. If the Vice President has Ako, to kung mag-agree kayo si Claire, mababato ka ng laptop. Dapat hindi ka mag-agree. Babatuhin ka ng laptop ni Sara. Sige. answer, for example, for any crime, should it be now that she is still a sitting Vice President or later when she is no longer, if ever, Is it the same also for other impeachable officers? Should they also be, may they also be already prosecuted now while they are sitting? Or will it be after, when they're no longer incumbent? Alam mo, sabi nga nila Lord, di ba?
kung gaano karaming abogado, ganun din karami ang interpretasyon Correct. ng batas. So siguro konting context lang, hindi naman po kami mga abogado dito. Pero yung oral arguments kasi, Lord, hindi naman talaga siya required para sa Correct. motion to quash. Pero kasi kapag motion to quash, kailangan mong kumbaga ipuprove mo na una, baka wala talagang offense na nagawa. Pangalawa, yung jurisdiction talaga, kung covered ka ba at may karapatan bang maglitis sa'yo itong nagkaso sa'yo. So kaya talaga siguro sila humihingi ng oral arguments. Sabi ng abogado ni VP Sara, at least ang abogado lang siya para dito sa kaso niya sa Oo, NBI. oo. Yeah. Ito daw ay limited ang immunity ng vice-presidente. Limited ang immunity. Okay. Marikasuhan lamang kapag bumaba na, pag wala na siya sa pwesto. Okay. Yun ang sinabi. Yan So po. yun ang Limited. Ang alam ko, walang immunity po yung Vice President. laban, expect natin na laban ni VP na may immunity pa ako habang nakaupo ako bilang So, vice walang president. Pero Wala pong immunity yung Vice President. Wala. Ang alam ko pong may immunity, bawal kasuhan, President lang po. Iba yung immunity ng presidente. Iba yun, oo, 'di ba? So, mukhang no? Medyo all fronts yung laban ni VP ngayon, ano? May impeachment ka, may kaso May ka. nagtanong sa kanya sa May ICC pa. online press conference kung ano ang gagawin ng kampo nila sakaling hindi pagbigyan ng korte. Ang sagot ay, we will exhaust all possible legal remedies. Lagi naman ganun. Kailangan naman. Kailangan naman talaga. Pero, bigyan lang natin ng context. Itong sinasabing grave threat na to, wala itong pinagkaiba doon sa dinidinig sa impeachment case, ha? Ito yung online press con niya noong 2024 na sinabi niya na pag may mangyaring masama sa kanya, may kinausap na siya para patayin si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Loretta Marcos, and si dating Speaker Romualdez. It's the same. Ang leksyon grave dito threat ay na yan. Ano? mag-ingat sa mga online press con. Oh, mag-ingat sa mga pagsasabi. Ma, Wala, nauto si Sarah doon sa inakyatan niyang live eh. Oh, yung inakyatan niyang live eh, tuwan-tuwa pa yung mga yon. Diba? Kasi sa kanila sumabog yung issue. Sila yung kumita doon sa channel na yon, sa YouTube na yon. Oh, diba? Alam mo, Sarah, nautukan din ng mga mo eh. Mga taga-suporta mo. Yun ang problema. Diba? Ay, gamit-gamit sana ng utak mo. Okay, kayo po. Ano po yung inyong opinion dito, no? Pa-comment naman. Oh. Feeling presidente kasi siya. Oo nga. Akala niya presidente siya, tapos may immunity pa siya. Walang ganon. Ako po. President lang yung meron. Ay nako. Eh, ano po yung inyong opinion dito, no? Paki-comment naman para mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang reaksyon at opinion bago po tayo mag-move sa next topic natin. Shoutout muna tayo kay Junara D. Maribik Brazos. Sa mga silent viewers natin dyan, magandang araw po sa inyo. Alright? Move na po tayo sa susunod po natin topic. Ayan.